the former president, I would indulge in that. Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here? Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And Hindi in fact, Mr. nathi-threaten. Chair, Produce pinakinggan the na po natin. document. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Ikaw pa? Ano ka man? Sino bang niluloko mo dito? You go home and plant whatever you want to plant. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos, sabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. nagsasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan, lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person. Kasi po, hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person. Pero parang siya po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair. At tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik ka na, mainam kumain nga, ka na. Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. Alam mo ba na noon ang pulis walang gasolina? Under our sessions na walang gasolina ang pulis. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Teka muna. At yung mga Mr. Chair, I think nabanggit yung na po mga yan kanina sakyan. doon sa sagot sa mga 1 minute dati nating suspension. mga mambabato. kinig ka muna kasi Sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles dun sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. Mr. Chair, reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. so Mr. Chair, dahil ngayong kino-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-Presidential Management Staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward Sa system? Peace and Order Fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan. Ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, doon din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President.
That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinakaswak para dun sa Peace and Order, yun po ay Confidential and Intelligence Fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino-sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Ay, hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report so you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Ano man? Sige, Mr. Chair, paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to, tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Yung hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce
the name of persons who are in the drug industry.